nananatili pa rin ang mga tauhan ng Metro Manila Development Authority at PhilHealth sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Pablo. Ito ay upang matutukan ang pagbibigay ng kailangang tulong sa mga biktima ng kalamidad. Maripol si George Bandola. Kahit Pasko o Bagong Taon, mananatili ang mga tauhan ng Metro Manila Development Authority sa Davao sa mga sinalantang lugar ng Bagyong Pablo. Halos 50 tauhan ng MMDA na sangkot sa rescue and rehabilitation ang naipadala na doon. Meron tayong team sa New Bataan, meron din tayong team sa Katiil, Davao Oriental. Nagre-report naman sila sa atin, yung sa New Bataan, marami na silang nare-recover na mga biktima. Yung sa Katiil naman, ang ginagawa nila ngayon is paglilinis ng mga lugar, particularly yung poblasyon, in cooperation with the other government agencies. And at the same time, nandun kasi ng ating water purification machine na as of their last report last night, nakapamigay sila ng 15,000 liters of purified water. Bukod sa mga operatiba, mga pala at pamputol ng mga bumagsak na puno, mga ito para maiahon ang ilan pang mga biktimang naiipit ng malalang landslide. Samantala, nag-atas na rin ang PhilHealth sa lahat ng government hospitals sa Compostela at Davao para tanggapin at alalayan lahat ng mga biktima ng bagyo, miyembro man o hindi. Naglaan na rin ng sapat na pondo ang PhilHealth para sa mga gagamuting survivors. Basta i-assure namin sa mga nasalanta ng Bagyong Pablo, basta kayo po ay non-members ng PhilHealth, kayo po ay automatic na maging member ng PhilHealth at may kausap na po namin yung mga healthcare providers dyan sa lugar na yan, at kung saan mang silang mapunta ng mga ospital ay automatic na gagawaran sila ng PhilHealth membership and at the same time PhilHealth benefits. Ano yung mga specific orders niyo sa mga regional hospitals doon? Tanggapin lahat ng mga nasalanta ng ating Bagyong Pablo at ina-assure ng PhilHealth na ito lahat ay babayaran. Kasama ang MMD at PhilHealth sa mga ahensya ng gobyerno na inatasang tumulong sa mga napinsala ng Bagyong Pablo. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.